Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng 361-degree Big 3-4 Switch Pro. Guys, ito ang Pro version nito na sinabi ko sa review ko na isa sa aking best performer sa taong ito. Alamin natin kung karapat-dapat ba ang upgrade na to o pwede ka na dito para hindi ka na gumastos. I-review na natin to. Let's go! Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, shoe review, fitness related videos, mag-subscribe ka na, click mo na rin bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Big 3-4 Switch Pro, mas mahal, mas premium na version nitong Switch. Nagustuhan ko naman talaga itsura, performance, top performer ko nga. Pero kayo ba guys, no? Magtatanong ako umpisa pa lang, alin yung mas nagagandahan nyo sa itsura? I-comment nyo dyan sa baba kung alin yung mas gusto nyo, yung Pro version o itong regular version. Anyway guys, pinag-uusapan na natin itsura, no? Punta na tayo sa aesthetic and material. Wag na natin patagalin to. Mid-cut, same lang naman. Pero parang mas mataas to guys, ha? Tingnan nyo ang difference. Parang mas mataas ng konti yung Pro version, and ramdam ko rin talaga nung ginagawa ko yung performance review. Parang mas supportive. Mamaya natin pag-uusapan yan, no? Same lang, marami ring kulay dito, no, na mapagpipilian, marami ring colorway. Ang uppers niya, gumamit po ng TPU yarn. Ang tinatawag nila dito, Zen Technology Upper. TPU yarn interfaced with TPE, strong support to cope up with fierce competition in the field. Wow. Nilagay po nila din dito, no, yung quick flame. Ito po, iba po siya sa Quick-Coat Tech na usually nilalagay nila sa mga mamahalin nila, sa mga premium shoes nila, sa Aaron Gordon. Rare to ginagamit nila, eh, no? Pag-uusapan natin yan mamaya. Pero isa to sa mga konting shoes na gumagamit ng quick flame. Parang naalala ko lang yung Big 3 Pro, gumamit din ng quick flame. By the way pala guys, no, yung box, almost the same. Almost the same lang sa regular version. Ang ganda, ayan yung box, Quick Switch Pro, no. May mga TPU plate, containment. For lockdown, may TPU plate na naman din dito. Pero dito rin nagkaiba, isa sa mga pagkakaiba is carbon fiber po to, no. Ito, fiberglass nylon sheet yung tawag nila. So, mas matigas, mas supportive ito. Malapitan guys. Ganda ng details. Premium talaga siya tingnan. Premium din naman talaga yung material na ginamit. Perfect score na to, no? Obviously, 10 out of 10 po sa aesthetic and material. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Yung regular version po, gumamit po ng 100% na solid outsole. Ito parang medyo may translucent. Ano medyo? Kalahati. Ay, hindi masyado kalahati. 3/4? 1/3. Ano ba? Tama kayo. Ako naman eh. Translucent. Kaya parang nakikita pa yung carbon fiber. Ayan, no? Napakakapit po. Mapa-indoor, mapa-outdoor. Ito, top tier po, Top tier po yung traction. Hindi rin po siya nag-a-attract ng dust. Ginamit ko na naman ito sa isa sa mga kilalang dusty na court dito sa aming lugar. Pero kumakapit po siyang sobra. Talagang sinadya ko siyang gamitin both court para malaman yung performance, and hindi po ako napahiya. So meaning kahit saan po pwede nyo siyang gamitin. Pero guys, makinig. Sa outdoor, goods po siya, pero hindi po siya great, no? Kahit ako, parang syempre mas ipang i-indoor ko to eh. Parang ang mahal-mahal naman ito para ipang-outdoor ko na ipang-outdoor, no? Ito na lang ipang-outdoor ko. Anyway, solid rubber naman siya. Pero parang mas makapit ito, no? Parang mas makapit. Konti lang naman, konting difference. Malamang kasi almost the same naman siguro yung material, no? Yung outsole na ginamit, yung rubber na ginamit, almost the same. Pero parang makapit ito kasing area na to, lalo na sa indoor talaga. Maingay siya. And yun nga, same din sila na hindi nag-a-attract ng dust. Hindi na kailangan punasan kasi wala naman dust na mapupunta eh.
no? Kaso lang kasi, dahil magkakalapit yung grooves, minsan may mga bato-batong. Oh, no! Pero yun, guys, traction and outsole, napakadali nitong iskuran. 9.5 out of 10 po ang ibibigay ko sa kanya. Hindi ko lang na perfect na kasi nga, for outdoor, goods lang siya. Hindi po siya great. Pero pwede pa rin, sinasabi ko. Okay? Next, punta na po tayo sa safety and support. Doon lang, pag pinag-usapan yung safety and support, parang nakalamang na to. Kaya ako nasabi yun na mas supportive ito kasi tingnan nyo naman dito guys, no? Umangat dito, tapos hanggang dito na sa medial part, medial side na yung TPU plate, umaabot dito. Dito kasi, ito lang siya. Dito na natapos. So, yun yung advantage nito. And yun nga, yung heel counter, yung heel, mas mataas. Mas mataas, oh. Mas umaangat siya. Naramdaman ko talaga kanina, naramdaman ko yung difference. No joke, parang mas naramdaman ko yung lockdown. Lalo na kung mga kayo, no, power forward center na gusto nyo tong gamitin, no, pwede kasi maangat pa rin siya pero mobile pa rin yung ankle ninyo. May mga ganun kasing tao no, na gusto pa rin mobile yung ankle na parang hindi restrictive. Ganun po tong sapatos na to. Ang kagandaan din nito guys, no, yung outrigger, oh. Iwas tapilok na dito, konektado pa sa TPU plate na nakaangat pa dito. No, umaangat yung TPU plate for lateral containment. Ayan, no. Plus, ito pa, lagi kong napapansin sa mga Big 3 na series, Big 3, kahit yung team, yung budget shoes ng Big 3, yung Big 3 team na kaka-review ko lang, nandyan sa taas yung link, papindot na lang kung gusto nyo ng budget shoes nito, na itong logo ng Big 3, itong 3 na to, itong 3 na to, supportive din. So nakakatuwa, napaka-supportive po talaga ng mga Big 3 shoes. Wow naman! Wow! Wow! No, so, okay po talaga yan. Nakakatuwa yung lateral containment talaga nito iba. No, so, sa mga Eurostep nyo, jab step, jab step, jab step, sa mga side steps nyo, covered talaga kayo nitong sapatos na. Plus, ang dami pang infusing yan guys. Umaangat, ayan, umaangat dito, infusing pa dito. So kahit toe drag kayo, durable to, tatagal, and hindi po kagad din masisira dito kasi ito yung pressure point Kahit tumama yung paa nyo, supported na dahil sa mga infusing, and mas mapapatagal niya pa yung buhay nito. Plus guys, may Morphe technology. Ito, nakita nyo na. Same lang naman, meron ding Morphe technology yung regular version. Sa lacing system po yun guys, na pag hinigpitan nyo, mararamdaman nyo talaga yung lockdown. Nakakatuwa. Kasi mararamdaman nyo talaga na hanggang ilalim yung kapit pag hinihigpitan nyo yung shoelace. Hindi lang dito humihigpit. Plus pa, yung napakalupit na torsion plate dito guys. Kasi carbon fiber na yung torsion plate niya, arch support pa to. Ang kakaiba lang kasi dito, parang umangat siya hanggang dito, no? Parang naging mas mas nagbibigay ng arch support. Dito kasi hindi umangat, bakit kaya? So meaning parang torsion plate lang siya, hindi siya talagang masyadong arch support. May pagkakaiba rin sa design. Lalo na yung uppers nito guys yung uppers niya mas supportive din dito. Mas closed kasi siya no? Pag-uusapan natin yan mamaya naman sa breathability. Mas closed po to kaysa dito. And TPU plastic na mismo to no? So talagang very supportive, uppers pa lang. Actually parang almost the same siya nito Almost the same siya ng AG4. So dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Hindi ko pa na perfect kasi parang medyo lang naman parang gusto ko pa ng konting-konti lang naman na mas support dito. Kasi hindi umangat yung midsole, hindi umangat Unlike dito, umangat dito ayan sa medial part. Ayan Ito, walang umangat. Dito sa heel nakalamang to, pero all throughout, lamang naman na to sa support. Dito lang sa heel. Kaya lang hindi ko siya mabi-perfect. Dahil nga doon sa pagkakaibang yun. Napansin ko kasi bakit dito meron, dito wala? So, parang ganun lang naman. Nag-inarte lang ako ng konti guys. Pagbigyan nyo na. Hindi, wow. Next, punta na tayo sa fit and comfort.
Sa heel counter guys, medyo nakalamang to sa regular version kasi meron siyang konting Achilles pillow. Ayan no, yung malaking yan, ito. Medyo mas malambot, medyo mas makapal, and medyo mas mataas nga. Kaya parang mas gusto ko yung padding nito. All throughout, very padded siya. Hindi naman sila nagkakalayo sa bigat. Magaan pa rin to guys ha. Sa mga pang small forward, power forward center, magaan ito guys. Lalo na yung step-in comfort nito. Dahil nga dito sa quick flame, napakalambot guys eh. Napakalambot nito. Comparable po siya sa Adidas Boost. Actually, almost the same siya. Pero yung comfort, step-in comfort, pag kunyari, ipanlakad-lakad mo to, pamorma mo to, okay lang naman kasi maporma naman talaga. Ibang sports, volleyball, actually, bagay na bagay to, no? Sa mga talo na sports. Dahil mobile naman din yung paa mo, marami pa rin namang forefoot flex. Maganda naman heel to toe transition, may arc. And speaking of fit din pala guys, no, mag true to size po kayo dito. Sundan nyo yung Euro size ninyo sa Nike, sa Adidas. Sundan nyo dito kasi panalo talaga yung fitting nito guys. Wala na, finish na. Sakto. Normal po yung width nito, yung lapad niya, okay na okay sa akin. Pag bumabagsak ako, may konting space pa rin yung mga daliri ko para mag-spread, which is healthy sa akin tuhod. Paulit-ulit na lang eh, no? Which is healthy rin sa aking paa, sa ankle, no? Napakasarap ng pakiramdam po talaga sa loob. Sana all. Kaya mataas ang ibibigay ko dito sa fit and comfort. 9.5 out of 10 po ang ibibigay ko dito, no? Hindi ko lang masyadong na perfect dahil parang konting padding lang pa, no? Konting-konti lang naman sa tang. Humihingi pa ako ng konti lang sa tang. So next, punta na tayo sa breathability. Yung uppers nga nito guys, no, sinabi ko kanina, very breathable talaga. All sa side, sa toe box, napaka-breathable. And dahil nga sinabi ko kanina, no, medyo naninipisan ako sa tang. Though manipis yung padding niya, syempre, ang other side niyan, ang advantage niyan, pag very less yung padding, napaka-breathable. Ganun po siya, no? Halos makikita na yung kulay ng medyas mo dyan kasi medyo may kanipisan siya. Grabe guys, 100% halos yung pasok ng hangin. Hindi, anong halos? 100% talaga yung pasok ng hangin dito, no? Nice. At dito naman sa likod, okay pa rin, breathable pa rin kasi ano naman, neat naman siya pero very close. So, ang bibigay natin dito guys is 10 out of 10 sa breathability. Isa po siya sa mga pinaka-breathable na shoes na na-try ko, no? Next, punta na tayo sa cushioning na for me parang ito yung strong point nito. No, may reason siguro kung bakit laging yung mga quick flame na sapatos is ano eh, A yung score nito sa mga shoe reviewer ha. Pero bakit ganun 361? Hindi nyo masyadong ginagamit yung quick flame na cushioning setup sa mga sapatos nyo. Parang laging mataas naman yung score nun. Ano ba pakialam mo? No, parang mas pang sentro talaga to. Parang pwede ito sa center. Ito kasi sinabi ko power forward eh. Ito parang dahil sa support nito and dahil nga doon sa cushioning setup na talaga naman guys, yung impact protection nito 10 out of 10 to the highest level talaga. Though hindi naman sobrang high off the ground kumbaga kung ako, yun yung gusto kong ganun lang kataas. Guys, ayaw ko rin ng sobrang mataas ako na walang court feel, na hindi ko feel na quick ako. Hindi, wow. And minsan unstable kasi sobrang taas. Mas may risk na matapilok guys para kayo nakatakong na nun eh. Saktong-sakto for me yung heel drop niya. Perfect. Kaya nga, best performer ko to eh. Diba? One of the best performer. Kumbaga nasa top 5 ko yan. And parang same din dito. Nakalamang pa to dahil sa impact protection. Napakaganda nito. And mas bouncy rin ito dito. On a stiff side po to, ito mas plush. Mas may impact protection, wala talaga mararamdaman yung tuhod nyo dito. Pero nandun pa rin yung responsiveness, quick ka pa rin kasi nga, yun nga, very bouncy siya. And dahil nga may ganito, ito yung binabayaran dyan guys eh. Kaya nagmamahal yung sapatos dahil dito, carbon fiber. Okay, may bounce na maibibigay sa'yo, may energy return na maibibigay sa'yo. Kaya naman hindi na natin kailangan patagalin to kasi parang for me talaga, isa to sa pinakamagandang cushioning setup for me. May reason kaya ganito siguro to. Hindi siya expensive. Hindi ko masasabing expensive siya. Pero kasi kung ako parang worth it eh. Kung ganito naman yung ganito yung ibibigay niya na parang
feeling ko mas matagal ako makakapag-basketball kasi magiging okay yung tuhod ko sa paggamit ko nito. Malilesen yung risk ng pain, knee pain, mga ganun, leg pain, no? Dahil nga, for me, 10 out of 10 po talaga ang cushioning nito. Next, punta na tayo sa price tag. Ito, syempre, no, medyo siguro dito mababa yung mabibigay natin kasi nga may kamahalan pa siya. Pero for me, worth it to eh. No, worth it to kung isang sapatos lang naman gagamitin mo, indoor lang naman gagamitan mo. Sulit ito sa ganyang presyo. Bibigyan ko po ito ng 8.5 out of 10 sa pricing. Kasi anyway, tatagal to for sure. Very durable. Sinabi ko na kanina kung bakit. And okay din yung outsole. Siyempre, pag may ganito, parang karapat-dapat naman yung ganung presyo. Diba? So, kung ikaw, 3, 4, 5 ang position mo, gusto mong maporma na sapatos, premium, may konti kang budget, gusto mo ng napakaganda na cushioning setup, perfect na cushioning setup, malupit na comfort, top-notch na support, i-consider mo yung upgrade from this one to this one. Wow naman! Wow! Wow! I-consider mo kasi hindi ako mapapahiya. Sinabi ko na guys, may link po ako dyan sa baba. I-click nyo na lang yan and i-try nyo na po kagad dito. Okay? Pero kung gusto nyo pang mapanood yung video nito, maglalagay po ako ng link dito. Mga big 3 shoes po yan. And yung bilog dito, papindot lang po para makasubscribe po kagad kayo para like kayong updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up.